Bakit po mayroong exorcism? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung topic po natin ay exorcism. Marami sa atin, marami na sa atin nakapanood ng mga movies about exorcism, yung mga sinasaniban at pinapalayas ng mga diablo. No? Yung exorcism po, ito po ay biblical. Ito po yung pagpapalayas ng diablo. Okay? Yung nagpapalayas ng diablo, yun ay tinatawag na exorcist. Yung practice, yung proseso, yan ay tinatawag na exorcism. So, exorcism is the act of driving out an evil spirit through a spoken command, often done in the name of and authority of Jesus Christ. In Scripture, or in the Bible, exorcisms affirm Christ's power over the spiritual realm and the victory of God's kingdom over darkness. Unlike magical rituals or superstition, biblical exorcism is rooted in truth, prayer, and divine authority, not human effort. Christ followers are called not to fear demonic forces, but to live in the freedom Christ secured. So, yung exorcism po, hindi yan sa Bible, hindi yan katulad ng sa iba, no, na may mga albularyo, ang daming mga rituals at superstition, mga pamahiin na ginagawa. Sa Bible po, talagang confrontational, direct, in the name of Jesus, come out. No? Talagang sa pamagitan lang ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi ito mga ritual at mga, ang daming may mga sinusunog na may umuusok-usok pa at mga palito ng post. Napakadaming mga rituals, yung mga albularyo. Sa time ni Jesus, hindi eh. Sa pamamagitan lang ng salita ng Panginoon Jesucristo, nagpapalaya siya ng diablo. So, ito po yung verse natin ngayong araw, Mark chapter 1, verse 23 to 27. Just then, a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. So, si Jesus Christ, kinonfront niya yung diablo. Sabi nung diablo, what do you want with us, Jesus of Nazareth? Take note, kilala nila si Jesus. Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Be quiet, said Jesus sternly. Come out of him. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Sa Tagalog po, at bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazareth? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. So, lumabas yung diablo at pinalayas ng Panginoong Jesucristo. Now, ito pong topic na ito ay pwede nating topic under spiritual warfare. Ngayon po ay 15 minutes pero marami po kayong maobserbahan dito kahit dito sa mga verses na ito at maraming mga verses na isinulat ko po rito. Now, ito lang po yung basic. Number 1, Jesus casted out demons. Ang ating Panginoong Jesucristo, normal niya po yung ginagawa yan regularly, which is very uncommon. Merong mga parang mga albularyo during the time of Jesus, no? Even before the birth of Jesus Christ. Merong parang mga albularyo na mga, kumbaga sa atin, mga babaylan. Meron din mga Hudyo na nagpapalayas ng diablo. Pero ritualistic ang ginagawa nila. Maraming mga rituals. And I don't think napapalayas talaga nila yung diablo, no? During that time. Si Jesus lang yung kinausap yung diablo, inutusan yung diablo at lumayas yung demonyo. Now, yung pagpapalayas ng diablo ng ating Panginoon Jesucristo, ito po ay senyales. Listen to this. Very important po, no? Ito yung senyales na dumating na ang kaharian ng Diyos. Kasi po yung mundo, before the birth of Jesus Christ, pinaghaharian talaga ng diablo. Si Satanas talaga yung naghahari sa buong mundo. At yung mga diablo ni Satanas, mga demons, naka-assign yan sa lahat ng mga ethnic groups. Sa Israel at sa lahat ng mga bansa nung unang panahon. Now, nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo, sinimulan niya yung gawain ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa.
at isang senyales na dumating na ngayong kaharian ng Diyos ay nung nagpapalaya siya ng dyablo. Kaya po, sabi rito sa Luke 11:20, ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. This is the sign that the kingdom of God has arrived. So, Jesus casted out demons. It's a sign of the inbreaking of the kingdom of God. And number 2 po, Jesus gave His disciples authority to do the same. Binigyan niya ng authority yung mga disciples niya na gawin ito. Sabi rito, Matthew chapter 10 verse 1, Jesus called His 12 disciples to Him and gave them authority to drive out impure spirits. Kahit po yung mga disipulo at yung church sa kasalukuyan, yung mga Christians, merong authority na binigay ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Ano po yung authority na yun? Authority over demons. Kaya wag natin kailanman iisipin na si Satan, yung demons, may authority over us. Tayo po ang may authority over them. At ngayon po, maging sa church, the body of Christ, yung body of Christ merong authority over Satan, over demons. Kaya kung sakali man maka-experience tayo ng exorcism, meron akong experience, may sinasaluhi ba ng dyablo dyan, wag mong isipin, wag kang matakot, because God has given you authority over them. Pwede mo talaga silang palayasin in the name of Jesus Christ. Now, pangatlo po, Jesus' disciples exorcised in Jesus' name. Ang mga disipulo po ng Panginoong Jesucristo, pinapractice nila yung exorcism, kumbaga, nagpapalaya sila ng dyablo, hindi sa pamamagitan ng kahit kaninong pangalan, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa Acts chapter 16, verse 16 through 18. So ito po ay panahon ni Paul and Silas. Sabi po rito sa verse 18, kasi meron dong babae na merong dyablo sa loob. So she kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, kinausap niya yung spirito na nandun sa babae na nanghuhula, no, na nakakapagsabi ng mangyayari sa hinaharap, nakakapag-predict. Sabi dito, in the name of Jesus Christ, sabi na Apostol Pablo, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. So yung church, yung mga apostles, yung mga Christians, meron silang authority to drive out demons, but that authority is not their own. It is the authority of the Lord Jesus Christ. Kaya sasabihin mo talaga, in the name of Jesus Christ. Kasi kinikilala nila ng dyablo, yung authority ng Panginoong Jesucristo. Now, hindi ito ritual or parang superstition lang na magical word na pwede mong gawin. Basta sabihin mo lang, mangyayari. Hindi po ito ganun eh. Hindi ito parang mga magical word. Ito po ay ginagawa dapat ng mga Christians na kumikilala talaga sa Panginoong Jesucristo. Meron pong example dito sa Acts chapter 19, verse 11 through 16, nagpapalaya sila ng dyablo, ginagaya nila yung mga apostol. Sabi dito, in the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. Samantalang yung nagko-commando o nag-uutos dun sa dyablo, hindi naman mga mananampalataya. Ginagaya lang nila, ritualistic, magical. Akala nila magical word yun, magic word, in the name of Jesus. Alam niyo po kung anong nangyari dito sa 7 sons of Sceva? Verse 15, one day the evil spirit answered them, Jesus, I know. Kilala ko si Jesus, sabi ng mga dyablo. Sabi dito, sabi ng evil spirit, Jesus, I know. And Paul, I know about. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Apostol Pablo. Pero kayo, sino ba kayo? But who are you? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. Imbis na, mapagaling nila yung sinasaniban ng dyablo, sila pa yung tinalunan sila at sila pa yung na-overpower. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Sipin niyo po yan. Sinaktan pa sila nung dyablo. So, hindi to ritualistic magical word. Kailangan Christian ka. At meron kang, kilala mo talaga si Jesus, kinikilala ka rin ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, tayo yung mga anak ng Diyos. At nalalaman ng dyablo yun, no? Hindi pwedeng nanggagaya ka lang. So, Jesus' disciples exercise in Jesus' name. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po,
repel the enemy through prayer and fasting. Huwag po nating isipin na yung Diablo kumikilos lang kapag sinasaniban na yung tao. Yung Diablo, marami silang pagkilos, maraming kaparaanan. Hindi kailangan sinasaniban. So, tayo po, pinagpipray natin yung mga mahal natin sa buhay, pinagpipray natin yung kapwa natin mananampalataya, pinagpipray natin yung mga church leaders natin, na malampasin nila yung mga tukso na madalas po pre-represent ng Diablo sa kanila, ng mga demons. So, let's repel the enemy through prayer and fasting. Pinagpipray talaga natin yung mga tao sa paligid natin, maging ating mga sarili at ating mga pamilya. Now, there was a time sa Mark chapter 9 verse 29. Merong yung mga disciples ni Jesus Christ nagpapalayas ng Diablo in the name of Jesus pero hindi nila mapalayas. And sabi rito, and he said to them, Jesus said to them, this kind cannot be driven out by anything but prayer. Kailangan ibabad mo talaga sa panalangin. Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Meron pong footnote yan. Sinama pa yung pag-aayuno or fasting. Talagang hindi ka muna kakain, mag-fast ka, mananalangin ka sa Panginoon, hihingi mo talaga ng tulong sa Diyos. Yung Diyos talaga yung meron talagang complete reliance on God. Now again, hindi po ito ritual, hindi ito yung parang superstition. Alam mo yung ginagawa ng mga albularyo na kailangan merong some kind of fasting. Hindi po ang ibig sabihin ng prayer and fasting, yung total dependence on God. Talagang ibababad mo sa panalangin, Lord. Kailangan umalis yung Diablo dito, yung influensya ng Diablo sa tao dito. So, repel the enemy through prayer and fasting. Pangalawa po, recognize that Christ has already won the battle. Recognize natin na si Jesus Christ nagtagumpay na. Sabi po rito sa 1 John chapter 3 verse 8, whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Dumating na ang kaharian ng Diyos at ginagapi na ang kaharian ng Diablo. Ginagapi na yung mga demonyo. Hanggang sa someday, all the nations will be freed from the power of Satan and his demons. Lahat ay luluhod sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga bansa sasamba at magiging disipulo ng Panginoong Jesucristo. So recognize that Christ has already won the battle. Wala nang authority si Satan, yung demons, over us. Si Jesus Christ yung may authority over all. And we have to recognize that. Kasi po, pag hindi mo na-recognize hindi ka aware dyan, matatakot ka. Pero alam mo na si Jesus victorious, wala kang dapat katakutan. And number 3 po, rejoice that you belong to Jesus Christ. Rejoice. Tayo po'y magdiwang, mag-celebrate na tayo ay nakay Kristo na at si Kristo ay nasa atin. Sabi nga dito sa Luke chapter 10 verse 20, ito yung mga disipulo nakapagpalayas ng Diablo in the name of Jesus Christ. Sabi ni Jesus, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Hindi nyo kailangang i-celebrate yan na nakapagpalayas kayo ng Diablo. Hindi yan yung point. Ang i-celebrate nyo, kayo'y ligtas, kayo'y na kay Kristo, at ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So, na po ibig sabihin nito, you belong to Christ. Yan yung sineselebrate natin. And if you belong to Christ, you are victorious, mananagumpay ka. You are above demons. You are above all spiritual forces. Dahil tayo na kay Kristo Jesus. Rejoice that you belong to Jesus Christ. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of being in Christ and Christ being in you? Ano ang kahalagahan na ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, you are the King above all powers, seen and unseen. Thank you that by the cross of Jesus, you disarm every force of darkness. I don't need to fear the enemy, for you are with me and within me. Strengthen my heart to stand firm in faith. Equip with your word. Teach me to walk in the light, rejecting every lie and attack of the evil one. Guard my mind, protect my home,
and fill me with the peace that only comes from you. May I live boldly in the truth that you reign over all creation. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Dennis and Elsie. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa inyo. Now, kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section. One more time. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Elsie. I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa inyo. At kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.